Isa kami sa pamilya na masasabi natin na hindi naman naghihirap. Nakatira kami sa isang hindi naman mamahaling subdivision. May negosyo kami mag-asawa ng mga buy and sells. May naman rin ako sa aking mga magulang ng mga paupahan na apartment. Kaya naman masasabi ko na kompleto na kami sa buhay. At halos wala na kami hilingin pa. Pero hindi pala totoo na kahit may stable na financial kayo, ay masaya na kayong mag-asawa. Meron kasi kaming kulang na hindi ko maibigay. Ang kaligayahan ng asawa ko. Hindi ko kasi siya mabigyan ng anak. Nangyari ito noong 43 taong gulang ako. Ang aking asawa ay mas bata sa akin ng 11 years. Sa edad na 32 ng asawa ko, nag-aalala na kami na baka hindi na magkaroon ng anak. Sa ilang taon kasi namin pagkasamang mag-asawa, hindi kami nabiyayaan ng anak. Dahil nga dyan, minabuti namin magpakonsulta sa doktor at doon nga namin nalaman na ako ang may diferensya. Lumapit din kami sa mga espesyalista para sa artificial insemination. Pero nakakatatlong try na kami, wala pa rin at malaki na ang nagasto namin para lang doon. Kaya nag-isip kami na ibang paraan para magkaanak. Tinanggap ko na rin sarili ko na hindi na ako magkakaanak. Ang asawa ko na lang ang inaalala ko na kahit siya na lang ang mag-anak. Kahit hindi ako ang ama, ay papayag na ako. Mabigyan ko lang ng kasiyahan ang asawa ko at makumpleto siya bilang babae at ang pagiging ina ang isa sa magpapasaya sa asawa ko. At kahit ano ay gagawin ko, maibigay ko lang ang kaligayahan niya kahit na masakripisyo ang sarili kong kaligayahan. Si Nena ay nakilala ko sa isang probinsya na dinaluhan ko noong may piyesta at isa ako sa mga judges doon sa binibining barangay na inorganisa ng aking kumparing konsyal. At si Nena nga ang isa sa mga kandidata doon na talagang mapapahanga ka sa ganda. Bukod kasi sa maganda ang hubog ng katawan, maputi ito at matangkad. Kahit laki sa probinsya, wala sa bakas ni Nena na siya ay taga-probinsya. Malalaman mo lang ito kapag nakausap mo na siya dahil sa accent ng local dialect nila. Si Nena ang first runner-up noon. Pagkatapos ng okasyon noon, pinakilala kami mga judges sa mga kandidata at nagkataong kamag-anak pala ng kumpare ko si Nena. Medyo malayo nga lang. Pumunta rin kami doon sa bahay ni Nena. Nang araw ng piyesta ay nakakain kami doon. Doon ko rin nakita ang kalagayan ng buhay ng pamilya ni Nena. Si Mang Pedri ang kanyang ama ay isang magsasaka at si Aling Rosing na asawa niya ang kasama niya sa pagtatanim ng palay. Meron din 3 pang kapatid si Nena na mas bata sa kanya. Bakas din sa mukha at balat ng ama ni Nena ang hirap ng buhay sa bukid. Pagi ang kanilang bahay ay makikita mo talagang kulang sa gagamitan. Pero napakabait ng mga magulang niya at sa kabila ng kapos sila sa buhay. Pagdating ng piyesta ng kanilang baryo ay talagang pinaglalaanan nila. Sa katunayan nga, marami silang handa na pagkain, may katay pa na baboy. At kahit hindi nila kakilala ay pinapapasok nila at pinapakain. Doon ako labis na humanga sa pamilya ni Nena. Kulang man sila sa material, pero sobra-sobra man ang kanilang kaibigan. At kita mo sa mga mata nila ang tuwa at saya. Si Rafael, sa loob ng 1 taon, yan ang aming pinaghahandaan. Ang piyesta dito sa amin, bilang pasasalamat na rin sa aming patron para sa masaganang ani. Yan ang ikinikwento sa akin ng ama ni Nena. Pero napansin ko rin na parang iba ang itsura ni Nena sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang mga magulang. Kaya pabiro ko na sinabi na, bote pa si Nena, hindi maitim, kahit dito siya sa probinsya. Habang nagbibiroan kami ng bunsong kapatid ni Nena na si Roel, na siguro mga 10 taon gulang lamang yon. Sa narinig ng nanay ni Nena na si Aling Rosing, napatingin siya sa akin. Akala ko magagalit, pero hindi. At sinabi niya sa akin na si Nena pala ay ampon nila. Anak daw ito ng kaibigan niya noong nagtatrabaho pa daw siya sa Maynila. Nakilala niya daw ang ina ni Nena dahil magkapitbahay ang amo nila noon sa Maynila habang nagtatrabaho sila bilang kasambahay. Nagkaroon daw ng relasyon ang kaibigan niya at ang amo nitong lalaki at nabuntis ito. Pilit daw pinapalaglag ng amo ng kaibigan niya si Nena, pero hindi raw ito nalaglag. Kaya nalaman ng amo nitong babae ang relasyon nila ng asawa niya. Kaya galit na galit ito, pero para daw makaiwas sa iskandalo, pinatira pa rin daw ang nanay ni Nena sa bahay ng amo hanggang sa mga anak ito. Pero pagkapanganak daw ito ay pinapalayas na sila doon sa mansyon. Pero hindi naman daw ito makaalis dahil wala naman daw mapupuntahan ang nanay ni Nena. Hindi rin daw ito makauwi ng probinsya dahil may asawa rin ito doon. Kaya raw iniwan sa kanya ang batang si Nena at umalis na ito sa mansyon na simula noon ay hindi niya na nakita pa ang tunay na ina ni Nena. Kaya nang umuwi siya ng probinsya, dinala niya ito hanggang sa makilala niya ang asawa niyang si Mang Pedring at itinuring niya lang tunay na anak si Nena. Kaya rin daw maputi at matangkad si Nena
dahil namanan nito sa ama ang kulay nito. Half Spanish raw ang ama ni Nena at may posisyon ito sa isang malaking kumpanya noon sa Metro Manila. Lalo pa akong humanga sa mag-asawang Aling Rosing dahil sa kabila ng payak nilang pamumuhay sa probinsya, ramdam ko at kita ko sa mga mata nila kung gaano nila kamahal ang mga anak nila, lalo na si Nena na kahit hindi nila tunay na anak. Nang makabalik na ako ng Maynila, hindi mawala sa isip ko ang pamilya ni Nena, lalo pa na makita ko ang ama ni Nena na nag-aararo gamit ang kalabaw, samantalang ang mga kasabayan niya ay gumagamit ng makina na pambungkalan lupa. At totoo naman, nakakaluwag naman ako sa buhay at sa edad ko noon na 31 ay may maayos na akong kalagayan sa buhay at wala pa naman ako balak mag-asawa noon, siguro dahil hindi ko pa nakikita ang babaeng para sa akin. Pero nang makita ko si Nena, tila ba nagbago ang pananaw ko sa buhay at nangarap din ako na magkapamilya. Kaya kinausap ko ang aking kumpare na Konsyal na kung maaari itulungan ang pamilya ni Nena at ako na magpupondo, huwag niya lang sasabihin na galing sa akin. Ganun nga ang ginawa ni Konsyal. Binilhan niya ng makina para sa pagkasaka si Mang Pedring at nagbigay din ito ng mga binhi at abono. Ipinaayos na rin niya ang mga sirang parte ng bahay ni Nena. Pero nagtaka daw itong si Mang Pedring kung bakit masyadong maraming ibinibigay na tulong sa kanila. Baka daw kung saan nanggaling ang pera na ibinibigay ni Konsyal. Kaya naman napilitan ng ang kaibigan na sabihin kung saan nanggaling ang pera. Konsyal, pakisabi mo kay Rafael na salamat o kaya dalaw siya dito para naman makabawi ako sa kanya para mapadalang ko rin siya ng mga ani namin. Yan ang mga salitang sinabi ni Mang Pedring kay Konsyal. Kaya naman nag-schedule ako ng pagpunta muli sa probinsya nila at sa araw muli ng piyesta ako dumating. Labis naman ang tuwa ng mag-asawa nang dumating ako, saka ang mga kapatid ni Nena, dahil kahit paano may dala akong mga pasalubong para sa kanila galing Maynila. Narinig ko tuloy ang chismisan nila na ako daw ang boyfriend ni Nena. Paano mangyayari? Hindi naman kami nag-uusap. Ang akala daw kasi ng mga tao doon ay nanliligaw ako kay Nena. Pero ang totoo niyan, yun talaga ang plano ko, ang ligawan si Nena. Kumusta po kayo? Kailan kayo dumating dito sa amin? Tanong ni Nena. Napatitig talaga ako kay Nena. Dalagang-dalaga na ito. Hindi tulad ng unang punta ko na dalagita pa lang ito. Sa 3 taong kasi na nakalipas, yun lang muli ang pagkikita naming muli ni Nena. Nawili nga ako sa lugar niya Nena. Sinamahan din ako ni Mang Pedring sa bukid kung saan siya nagtatanim at ipinakita ang mga biniling gamit sa mga binigay ko na pera. Doon na rin ako nagkaroon ng pagkataon na makausap si Nena at mga kwentuhan at lalo pa ako mga at napaibig sa kanya. Dahil sa taglay nitong kabaitan, napakalumanay magsalita at masasabi ko na mainhin talaga siyang babae at napakabuti ng pagpapalaki ni Mang Pedring at Aling Rosing kay Nena. Nabanggit din ni Nena na nais siya sana makilala ang tunay niyang magulang. Kaya sinamantala ko ang pagkataon na yon at sinabi ko na tutulungan ko siya na hanapin ang kanyang mga magulang. Nag-upisa kami mag-research sa mga detalye na alam ni Aling Rosing. Kaya nang bumalik ako ng Maynila, nagsimula agad ako sa paghahanap. Pero ang hirap pala maghanap ng ganon, lalo na noong wala pang social media. Hindi tulad ngayon na isang pindot mo lang maaari mo na makita ang pangalan ng hinahanap mo. Nanay Rosing, magpapaalam sana ako sa iyo na pupunta ng Maynila para hanapin ang aking tunay na magulang. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo ipagpapalit ni tatay kahit makita ko pa sila, sabi ni Nena. Nena anak, mag-iingat kayo doon. At Rafael, wag mong pababayaan si Nena. Bilin sa akin ni Aling Rosing. Opo nanay, ang tugon ko sa kanya. Na noon ay magkasintahan na kami ni Nena at isasama ko si Nena sa Maynila para hanapin namin ang kanyang mga magulang at ayusin rin namin ang mga papeles para sa kasal namin. Kahit matagal na kami mag-on ni Nena, wala pa rin nangyayari sa amin. Talagang iginagalang ko siya kahit na magkasama pa kami doon sa bahay ko. Hanggang halik lang muna. At yun lang din naman ang kondisyon ni Nena. Antayin lang daw namin makasal kami. Labis nga ang akin tuwa na magpakasal kami ni Nena sa probinsya dahil sa mainit na pagtanggap ng mga tao doon, lalo na ang pamilya ni Nena. Isa pa sa ikinatuwa ko, maging ang pamilya ko at mga kaibigan dahil sa tradisyon nilang kasal. May sayawan, may kantahan, may sabitan ng pera sa bagong kasal. Ibang iba sa mga madalas na nakikita ko na kasal sa Maynila. Wala talagang pagsidlan ang aking tuwa dahil ang isa sa pinakamagandang babae sa baryong yon ay ang aking mapapangasawa. Rafael, ingatan mo at mahalin ang anak ko. Hindi ko man tunay na anak yan, pero ang pagmamahal namin mag-asawa sa kanya ay higit pa sa tunay naming anak.
Yan ang bilin sa akin ni Tatay Pidring habang umiiyak at nakayakap sa akin. Huwag po kayong mag-alala, tatay. Mamahalin ko at ingatan ang anak ninyo. Hindi ko man mahigitan ang ibinigay ninyong pagmamahal. Gagawin ko ang lahat. Mapasaya at mapaligaya ko lang siya. Yan ang tugon ko sa mga magulang ni Nena. At magpahanggang sa ngayon ay aking pinangahawakan at pinaninindigan na kung ano ang magpapasaya at magpapaligaya sa asawa ko ay yun ang gagawin ko. Sa kudulo na masakripisyo ang sarili kong kaligayahan. Ganyan ko kamahal ang asawa ko. Kaya nga dumating sa punto na desperado na ako sa mga hakbang dahil nagkakaedad na rin kami at ang asawa ko. Baka dumating sa punto na ang asawa ko ay hindi na rin pwede magbuntis at magkaroon ng sariling anak. Kaya pinag-usapan na namin mag-asawa kung ano ang gagawin. Kaya nag-isip kami at gumawa ng plano. Nagplano kami ng plan A, ng plan B at plan C. Yung plan A ang pagpunta namin sa mga espesyalista para sa artificial insemination. Ayaw kasi ng asawa ko na mag-ampon. Gusto talaga niya ng sarili niyang anak at maranasan ang maging tunay na ina. Pero sa plan A ay hindi kami nagtagumpay. Kaya nag-proceed kami sa plan B na talagang desperado na kami. Naghahanap kami ng lalaki na pwede maglagay ng punla sa asawa ko. Pero sa tulong ng mga espesyalista. Pero malaki ang perang gagastusin. Baka maubos ang savings namin. Kaya hindi pa rin kami nagtagumpay. Matagal din kami nag-antay. Pero wala talaga. Kaya naging desperado na kami. Kaya pumasok na kami sa plan C. Pero ang totoo, napakahirap sa akin ang plan C. At maging asawa ko ay nagdadalawang isip. Pero nabuo na ang pasya namin na gawin ito. Kaya nagsimula kami sa paghahanap ng lalaki na maaaring magbigay ng anak sa asawa ko. Naghanap kami sa internet. Kaya lang puro scam. Tsaka ayaw ng asawa ko. Kaya naghanap kami ng iba. Pumunta kami ng mga bar para maghanap ng lalaki at makapili ang asawa ko. Pero kapag andyan na at kakausapin ko na para i-set up, nagbaback out ang asawa ko. Natatakot daw siya. Kaya ang asawa ko pa rin ang sinusunod ko. Kaya ayun, kinalimutan namin ang mga bagay na yun. Hanggang lumipas pa ang isang taon. Nililibang ko na lang asawa ko sa mga pasyal. Minsan doon kami sa probinsya nila. Dadalawin namin sina Tatay Pidring at mga kapatid niya. Doon ay pansamantalang nalilibang ang asawa ko. Pero kapag bumalik na kami sa Maynila, nakikita ko sa mga mata niya na malungkot ito. Kahit hindi man niya sabihin. Nagpatayo na rin kami ng bahay doon sa probinsya para madalas kami doon. Kaya lang andito ang business namin. Kaya kailangan pa rin andito kami. Hanggang minsan, isang gabi, napag-usapan muli namin ang dati naming plano. At sang-ayon pa rin ang asawa ko. At open para siya tungkol doon. Pero mahal daw niya ako. At tanggap niya sa sarili niya na hindi na kami magkakaanak. Magiging masaya pa rin naman tayo kahit wala tayong anak. Pero parang pilit ang sabi ng asawa ko. Kita ko sa mga mata niya na inuunawa niya lang ang kalagayan ko. Hanggang sa minsan may isang malakas na bagyo ang dumating. As in literal na bagyong malakas. Mga puno sa bakura namin ay nabuwal. At ang ibang parte ng bubong ng bahay ay nasira. Ang negosyo namin ay naapektuhan. Pero ang inaakala namin bagyo na sumira at nagpalugi sa negosyo namin, ayun din pala ang susi para matupad ang pangarap ng asawa ko na magkaroon ng sariling anak. Paghupa ng bagyo at malakas na ulan, naiwan ang mga kalat at debris na nasira, lalo na sa bahay namin. Kaya naghanap ako ng tao na gagawa at maglinis sa mga kalat. May nirekomenda sa akin ng aking kaibigan na karpentero, si Mang Pablo. Itinuro ko kay Mang Pablo ang gagawin. Pero sabi ni Mang Pablo, medyo matagal na gawaan yan. Saka kailangan natin ng dagdag na tao. Kinabukasan may mga kasama nga na 5 tao si Mang Pablo at sinimulan nila ang paggawa. May sipag naman at mga galing ang mga tao ni Mang Pablo. Kaya naman madali natapos ang mga gagawin. Kaya lang may mga natirang kahoy at basura na hindi pa na itatapon. Kaya kinausap ko si Mang Pablo mag-extend sila kahit 2 days para putulin ang mga sanga ng kahoy. Pero may gagawin daw silang bagong project. Kaya hanggang Friday na lang sila. Baka naman Mang Pablo, meron kayo ibang kakilala na gagawa. Kahit isang tao lang, pagpipilit ko kay Mang Pablo. Sir, meron ako re-recommenda. Anak siya ng kaibigan ko. Masipag yun. Maaasahan mo yun sa mga paglilinis at iba pang trabaho sa bahay, sabi ni Mang Pablo. Sige po, papuntahin mo dito. Pagsapit nga ng linggo, may kumatok sa gate namin. Kaya agad na tumayo ang asawa ko para buksan. Hinayaan ko lang ito dahil tanaw ko naman sa bintana ang gate namin. Nakita ko isang lalaki na matangkad at siguro nasa edad 20 to 25. Medyo maitim ito at halatang batak sa trabaho ang katawan. Pinapasok ito ng asawa ko at pinakausap sa akin. Good morning sir, ako po si Andy. Ako po yung nirekomenda ni Mang Pablo para maglinis po dito sa inyo.
Ganun ba? Kaya mo ba iligpit lahat yun? Saka papuputol ko rin ang mga sanga ng kahoy. Kailangan mo pa ba ng kasama? Kaya ko na yun, sir. Sanay na ako sa kanyang trabaho, sabi ni Andy. Ano ba dati mong trabaho? Tanong ko kay Andy. Nagtatanim po ako ng palay sa probinsya. Nagagapas din ako at nag-aararo. Kapag nakatanim na, umaakit naman ako ng buko para kumuha ng tuba. Saka nagkukopra din ako. Kaya pala batak ang katawan mo sa trabaho. Ilang taong ka na ba? 23 po, sagot ni Andy. Sige, pwede ka na mag-umpisa. At sabihin mo kung ano ang mga kailangan mo. Sabay alis na rin. At sinamahan ng asawa ko sa labas para ituro sa kanya mga gagawin. Makalipas ang ilang araw, napansin ko na nagkikwentuhan si Nina at Andy. At tanaw ko sa bintana na masayang tumatawa ang asawa ko. Naisip ko na lang siguro nagkakaunawaan sila kasi pareho silang galing sa probinsya. Ako naman natuwa. Lalo't nakikita ko na masaya ang asawa ko. Bihira din kasi siya magkaroon ng kausap dito, lalo na nasa loob kami ng subdivision na hindi basta-basta nakakapasok ang mga tao. Pero may isang araw na nakita ko ang asawa ko na nakasilip sa bintana at nakatingin kay Andy sa baba habang nagpaputol ng kahoy ito. Hindi ko sigurado kung kay Andy siya nakatingin o doon sa ginagawa nito. Sir, may mga ipapagawa pa ba kayo? Tanong ni Andy. Tapos na po lahat ng ipinagawa ninyo. Agad naman akong lumabas para tingnan ito. Maayos agad. Pulido ang mga gawa ni Andy. Saka naligpit ang mga kalat. Kahit na ang mga hindi ko sinabi sa kanya, ginawa niya rin. Ayos Andy, maganda. Bale sir, last day ko na ngayon. Babalik na rin ako ng probinsya. Uuwi ka na? Tanong agad ng asawa ko kay Andy. Opo ma'am, makikituloy lang kasi ako doon kina Mang Pablo. Nakakaya naman. Kapag may papagawa kayo ulit, patawag ninyo na lang ako. Yung bandang likod, doon sa may dirty kitchen. May ayusin pa doon, di ba? Sabi ng asawa ko. Oo nga, doon Andy. Saka kung nahihiya ka doon kina Mang Pablo, dito ka na lang muna. May ekstrang kwarto doon para naman may kasama kami dito. Talaga sir? Sige po, kahit wag nyo na ako sahuran. Kapag nakakita na po ako ng bagong trabaho, aalis na din ako. Sabi ni Andy. Hindi, dito ka muna para may assistant ako. Tamang-tama, nagbabakasyon si Aling Mina, ang katulong namin. Mauwi din ng probinsya dahil namatay daw ang tatay. Kaya 3 lang tayo dito sa bahay. Sabi ko kay Andy. Oo nga naman Andy, pansamantala dito ka muna para naman may katulong ang asawa ko. Siguro mga 3 linggo na si Andy sa amin, pero palagi ko napapansin at nakikita na nakatingin ang asawa ko kay Andy. Kaya kinausap ko ito dahil open naman kami ni Nena sa isa't isa. Tinanong ko siya about kay Andy. Ning, napansin ko madalas ka nakatingin kay Andy. Pabiro kong tanong sa kanya. Humahangal ako sa kanya kasi ang galing niya magawa. Tsaka mabait siya. Tsaka nakaka-relate ako sa kanya dahil alam mo naman, pareho kaming laking probinsya. Dagdag pa ng asawa ko. At doon ko nga nakita ulit na masaya ang mga mata ng asawa ko. Dahil doon muli kong naisip ang dati naming plano. Ang Plan C. Neng, naalala mo pa ba yung plano natin? Yung Plan C? Tanong ko sa asawa ko. Bakit, meron ka na ba nakita? Wala pa naman. If meron lang, okay ka pa ba doon? Okay lang. Alam mo naman na gustong gusto ko talaga magkaanak. Napatingin ako sa asawa ko. Wala pa rin kupos ang ganda nito. Kahit ilang taon na ang nakalipas, simula ng pakasalan ko ito. Pero parang may kirot sa dibdib ko. Ikaw Neng, baka may nakita ka na. Sabihan mo lang ako para maplano natin ang gagawin. Tumango-tango lang ang asawa ko. Ganun lang kasi siya. Matipid siya magsalita. Pero ang totoo niya, naghihinala talaga ako sa asawa ko na may lihim itong pagtingin kay Andy. Kaya naisipan ko na maglagay ng mga hidden camera sa kwarto namin, maging sa sala at sa kusina. At ako lang nakakaalam. At kahit wala ako sa bahay, ay makikita ko sa dala-dala kong tablet ang bawat mga galaw sa loob ng bahay. Noon ko nga nakita na lihim na tumitingin si Andy sa asawa ko kapag nakatalikod ito. At si Nena rin ay pasulyap-sulyap din. At minsan, masaya silang kikwentuhan na parang mga tropa lang sila. Dahil doon, naisip ko na nagawin namin ang Plan C. Si Andy ay sakto sa karakter na hinahanap ng asawa ko. Kaya muli kong kinausap ang asawa ko tungkol dito. At hindi ko rin sinabi na nakikita ko sila sa CCTV na kinabit ko. Sinabi ko kay Nena na si Andy ay pwedeng mag-ama ng anak natin. Medyo nagulat si Nena. Pero nagtanong siya na papayag kaya yon. Paano natin gagawin? Ikaw na ang bahala, sabi ko sa asawa ko. Total naman minsan, 2 lang kayo dito. Ikaw na ang gumawa ng paraan, sabi ko. Basta tandaan mo ang mga kondisyon natin.
Ulit ko pa sa asawa ko. Pero nagtanong muli sa akin ang asawa ko, totoo na ba talaga ito? Baka naman napipilitan ka lang. Agad ako natumugon na matagal na natin gusto magkaanak. Baka ito na ang pagkataon na hinahantay natin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Kung ano magpapaligaya sa iyo, ay maligaya din ako. Sabay yakap ko at halik sa noo sa asawa ko. Andy, aalis ako mga 2 days. Si mamo bantayan mo dito. Ang gate lagi mo ilak. May mga asikasoy lang akong negosyo sa Cebu. Pagbibiling ko kay Andy, lumipad nga ako papunta ng Cebu. Pero nakamonitor ako sa mga camera na nilagay ko. Nagbantay ako buong araw. Wala namang ginawa ang asawa ko. Maging si Andy, tumatalikod lang ito at hindi lang niya pinapansin. Kaya hinayaan ko na lang muna. Ina-record ko na lang. Re-replay ko na lang muna. May asikasoyin kasi akong tao. Ganun nga lagi ang nangyayari. Minsan hindi na ako nakamonitor. Kaya hinahayaan ko na lang. Tinatanong ko na lang si Nena kapag dumarating ako kung ano nangyari. Sasabihin niya, wala daw. Pero minsan nang nag-replay ako ng video, nakita ko sila habang nagdidilig halaman si Andy. Aksidente nitong nabasa ang damit ng asawa ko. Kaya bumakat ang katawan nito sa damit. Tila ba napalunok si Andy na makita ang asawa ko sa ganung kalagayan. Ang asawa ko naman naglakad papasok sa bahay at pumunta sa kwarto para magbihis. Sinundan naman ito ni Andy habang narinig ko sa audio na nagsasorry si Andy kay Nena. Sumunod naman ito hanggang kwarto namin. At siguro sinadya talaga ang asawa ko na mag-isara ang pinto ng kwarto para makita siya ni Andy na nagbibihis. At yun nga ang nangyari. Nasa pinto si Andy ang nakatitig sa asawa ko na nagpapalit ng damit. Pagharap ni Nena kay Andy, nagkatitigan ito at parang nag-uusap ang kanilang mga mata at walang sabi-sabing sinunggapan ni Andy ang asawa ko. Napapikit na lang ako sa nakita ko. Masakit palang makita na ang asawa mo inaangkin ng iba at napaluhan na lang ako at pinatay ko na ang tablet na pinapanood ko. Hindi ko na kinaya ang mga sandaling yon. Pag uwi ko, nagpapanggap ako na walang alam at tulad ng dati, masaya pa rin akong sinasalubong ng asawa ko na parang walang nangyari. Hinihintay ko na magkwento sa akin tungkol dito. Pero lumipas ang mga araw, walang binabanggit ang asawa ko. Pero sa nakikita ko araw-araw, lalo na kapag wala ako, ang sweet nila. Sabay silang kumakain at naliligo. At maging pagtulog sa kwarto namin ay kanilang ginagawa. Kinakabahan ako sa nangyayari. Hindi ito pwede. Baka pagising ko, wala na akong asawa. Dahil tuluyan ang napaibig kay Andy. Nakaramdam na rin ako ng selos dahil sa mga nakikita ko na ginagawa ng asawa ko kay Andy na mga hindi niya ginagawa sa akin. Ang pagkamainhin nito kapag ako ang kasama ay wild kapag si Andy ang kasama niya. Napapaisip ako, ito na ba ang risk na inaasahan ko? Nagpatuloy ang pagbulag-bulagan ko at pagbingi-bingihan sa mga nakikita ko sa asawa ko at kay Andy. Minsan may mga pagkataon pa na nagigising ako sa madaling araw na wala ang aking asawa sa tabi ko. Kaya hinahanap ko ito. Wala akong ibang nasa isip na baka nandun kay Andy. At hindi nga ako nagkamali. Nakita ko ang asawa ko na pumapasok sa kwarto ni Andy. Halos hindi na makatulog kapag ganun. Nagpapanggap na lang ako tulog pagbalik ng asawa ko. At bagsak agad ito. Minsan tanghali nang gumising. Lumipas pa ang mga buwan na parang normal na sa akin yon. Alam ko na masaya at maligaya ang asawa ko habang nasa piling ni Andy. Kaya tinitiis ko na lang ganong sitwasyon. Neng, tanghali na, gising na. May pupuntahan tayo, sabi ko sa asawa ko. Mamaya na. O kaya ikaw na lang. Tinatamad ako, sabi ng asawa ko. Sabay tayo at parang nasusuka ito. Napatingin ako sa kanya at sinabing, buntis ka? Tumango naman ang asawa ko. Sabay-sabing sorry wala akong sinabi sa'yo tungkol dyan. Ayoko na kasi na malaman mo. Ayoko na rin kasing makitang nasasaktan ka. Kaya wala akong binanggit sa'yo kahit ano. Napayakap na lang ako sa maganda kong misis. Magiging tatay na ako. Pagkatapos namin makumpirma sa doktor na buntis ito, sinunod namin ang plano sa Plan C. Kunyari sinabi ng asawa ko kay Andy na naghihinala na ako na may relasyon kami. Kaya pinapalisa siya bago pa kami mabulgar. Yun ang sabi ng asawa ko kay Andy. Uwi ka na lang ng probinsya nyo, sabi pa ng asawa ko. Kalimutan na natin ang nangyari sa atin at pakiusap ko sa'yo na wala sana makaalam nito kahit sino. Sumang-ayon naman si Andy sa mga sinabi ng asawa ko. Sabay binigyan niya ng pera na maaari niyang pag-umpisa ng negosyo sa probinsya nila. Si Rafael, magpapaalam na po ako. Uuwi na po ako ng probinsya. Paalam ni Andy sa akin. Isang araw matapos kausapin ng asawa ko si Andy. Kunyari ay wala akong alam. At sinabi ko na bakit bigla naman ang pag-alis mo. Nagdahilan naman si Andy na may emergency daw sa probinsya nila.
at baka raw hindi na siya bumalik pa. Binigyan ko na rin ng pera ito, kunwari ay bonus, dahil sa matapat niyang paglilingkod sa amin ng asawa ko. Labis naman ang pasalamat ito sa akin at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ko na tila ba nakukonsensya ito. Sa loob-loob ko, hindi lang alam ng taong ito na alam ko at kitang-kita ko kung paano at anong ginawa niya sa asawa ko, at lihim din ako nagpasalamat sa kanya. Pero dahil yun nga ang plano, dapat iyon ang masunod para maging success ang pangarap ng asawa ko na magkaanak kami. Makalipas nga ang ilang buwan, lumubo niya ang tiyan ng asawa ko at pina-ultrasound na rin namin, at laking tuwa ng asawa ko nang malaman namin kambal ito, isang babae at isang lalaki. Walang pagsidan sa tuwa si Nena sa bawat araw, kaya ang plano namin ay tuloy na namin sinunod. Lumipad kami papunta sa ibang bansa para doon manganak si Nena, at doon na rin namin palaki ang mga anak ko. Hindi rin sinabi ni Nena kay Andy na nabuntisan nito, dahil ito ang napag-usapan namin upang sa ganon pagdating ng panahon, wala kaming maging problema. Sa ngayon andito kami sa ibang bansa at 5 taon na ang anak namin. Ang lihim namin ng asawa ko na ginawa sa Pilipinas ay tuluyan na naming nilimot dito, at masayang masaya kami, lalo na ang pinakamamahal kong si Nena.